Okay mga kababs, mga kaibigan, welcome back to another Pepsi Paloma content in relation po dun sa movie ni Daryl Yap. Now, bibigyan ko po kayo ng tatlong perspective dito. Yung una kay Dinky Do. Now, sino ba si Dinky Do? Si Dinky Do ay isang 80s actor. Sikat yung peak niya nung 80s. And kaibigan siya ng TVJ. Nandun siya sa circle ng TVJ. Nandun siya sa, naging tumira daw sa kanya si Richie DeHorsey during at the time. And kilala niya si Pepsi Paloma. In fact, naging boyfriend siya ni Coca Nicolas. Again, the Coca Nicolas is a pivotal content. Kung gusto niyo pong panoorin yun kay Sir Julius Babaw or yung sa akin, yung summary version. But papakinggan natin ngayon si Dinky Do. Pinagsasabihan ko na si ayaw niyang tumigil. Anyway, pero pinagsasabihan nyo na. Pinagsasabihan ko na, nireveal na sa akin yung buhay. Okay. Yung nangyari pati yung kay Pepsi Paloma. Frame up yun eh. Yan. Wala yun. Hindi nangyari yun kahit hindi nga umabot sa doon kay Tito Vic and Joey yan. Di ba? Frame up ni Ray De La Cruz yan. Siya yung manager nung So, 3 duties. ni Pepsi Paloma. Close ni Pepsi Paloma si Coca Nicolas eh. Yun. Apo. O di yun ang katotohanan. Kung may binanggit si Pepsi Paloma. O yun. So kita nyo another contradicting statement doon sa mga sinabi ni Daryl Yap. Si Coca Nicolas, hindi daw sila close ni Pepsi. Yan yung claim sa isang post ni Daryl Yap. Pangalawa, again, it corroborates with the Coca Nicolas story na set up lang to nung manager si Ray De La Cruz, si Doc Ray, di ba? So again, why is this story important? Kasi it corroborates with the Coca Nicolas story and it corroborates with what we know sa dokumento. What does he mean by hindi nga umabot yan sa TVJ? Ibig pong sabihin, bago pa pumunta, siguro ang ibig niyang sabihin dito, bago pa to pumunta sa bago pa to umakyat doon sa TVJ, nagkaharap-harap sila na inatras muna yung kaso. Kaya hindi umabot. Palagay ko yun yung ibig niyang sabihin. Hindi talaga sila nagkaroon ng harapan kasi inatras agad yung kaso. I think that's what he means by that. Pero ang pinaka-importante dito is that number one, this content was produced last year. Okay, last year to pinroduce. And sinasabi nitong content na to na matalik na magkaibigan si Coca Nicolas at saka si Pepsi Paloma, which is contradicting dun sa post ni Daryl Yap. Papakita ko sa inyo. Ayan, tingnan nyo, contradicting yung dalawang statement. Sinasabi niya na hindi daw sila close ni Coca Nicolas. Ayan, so this is something na kailangan natin sigurong tignan kay Daryl Yap kung interesado kayo dun sa movie. Pero ako, yung paper trail na lang yung susundan ko, yung documentation and things that corroborates with the documentation. Kasi legal documents kasi yun eh. Mahirap nang i-debunk yun. Pero kung merong gustong sabihin si Daryl, meron siyang artistic freedom na ginawa dyan, tignan na lang natin. Pero in my opinion talaga, yung pagka-libelous nitong movie na to or defamatory doon sa mga Soto is very, very strong. In my opinion, of course. Sunod natin. Ito naman po si Mr. Gil Guerrero. Si Mr. Gil Guerrero po, siya po yung Betamax King. Si Betamax King ay dati pong namamayagpag sa takilya noon bilang isang bold actor. So, syempre, imbestigahan nyo na lang yan. Pero ito yung testament niya tungkol doon sa nangyari sa kay Pepsi Paloma or at least yung recollection niya of events. Pakinggan natin. Binabanggit si Pepsi. Ang sabi niya, Tito Ray, may sasabihin kami sa iyo. Yung dalawa nakaupo sa likod. Kinakalabit ni Guadagwari si Pepsi. Parang huwag mo muna sabihin, parang gano'n. Hindi na sinabi. Mga ilang araw nakalipas, pinagtapat na. Nakarelasyon nga niya yun. Meron nangyari sa kanila tungkol doon sa taping ng sa totoo lang talaga, ang nakakaalam mo, nung nangyari kay Pepsi, si Guadagwari. Dahil sila magkasama. Kaya nagtagal, na-publish, na-TV, nagkaroon ng kaso. Umarap kami sa City Hall. Ilang araw, lumipat sila Pepsi at Guada sa Blooming Street ng tira. Samantala, mga ilang araw nawala yung dalawa. May dumukot. Nung pumunta kami kay Secretary Enrile, pinatawag yung tao na dumukot. Harap-harapan, harap si Secretary Enrile, ako, si Ray De La Cruz, saka si Colonel
Tabadilla nung nabubuhay pa. Gigil na gigil si Secretary Enrile. Ang nangyari pala doon, merong pera involved. Sinabi ko nasaan sila Pepsi at si Guadaguarin. Pinunta namin sa San Bartolome sa isang haunted house. Pagpunta namin doon, sinakay namin sila Pepsi. Dahil kasi may nagpunta roon na babae. Pinapirma si Pepsi, pumirma. Nung tumanggap, unsolved yung case. Hindi na natuloy yung kaso kasi pumirma na eh. Kaya naputol na yun. Pero yung tunay na pagyayari, si Guadaguarin talaga ang lahat ng witness. Dahil sila kasama eh. Nung mag-shooting ng hanggang sa hotel, sila pa rin. Okay, so kasi etong interviewer na to, very positive kasi siya. Kung ako sa inyo, I would say na panoorin nyo tong si Morley Alinio tungkol doon sa buong storya allegedly ni Pepsi. Now, well, it's very well documented naman yung mga personalities involved doon sa Pepsi Paloma case, katulad nila Cayetano and all of these people na nabanggit ni Kuya Hill dito. Pero ang tanong dito, ang pinipinpoint niya kasi nawala daw si Pepsi. Paano ba siya nawala? Kinuha ba? Sumama ba? These are the things na kailangan nating alamin. And we really don't have any documentation to prove this. Only hearsay. Okay? Sabi-sabi ni Hill, sabi-sabi ni ganito, sabi-sabi ni ganyan. Pero the document is saying na pumirma daw si Pepsi. Paano siya pumirma? Was it by coercion? Was it by talagang pumirma lang dahil gusto niya? Or dahil gawa-gawa lang tong storya nito ni Doc Ray, parang kumbaga wala namang weight yung kaso. So baka ganun 'yun, 'di ba? Now, binanggit dito ni ni Kuya Hill dito si Guadaguarin. Now, and nahanap ko tong article na to galing sa PEP, okay? And dito sa article na to, merong apology and almost a retraction si Guada doon sa kanyang initial statement kasi nag-apologize siya kay Vic Soto. Ibig sabihin kung ano man yung sinabi niya, it was already being buried in the past because of the apology. Now, the importance of Guadaguarin in the story is that she is going to be the third friend or close friend nitong si Pepsi. Una, yung dalawang soft drinks beauty, and then si Guada. Okay? That's her importance to this story. So, kung yung tatlong story na yun corroborates na wala talagang nangyari, maybe wala talagang nangyari. I mean, you can believe all the urban legends you want, pero I'm just presenting you the testimony of all the friends of Miss Pepsi na nagsasabi ng paulit-ulit dito, and that in such a way na mukha talagang frame up lang talaga siya ni Doc Ray, okay? The manager of Pepsi during that time. Now, a simple perusal of this article, mababasa natin yung sinabi nitong si Guada. Ito, babasahin ko. Isang nakaraan na kwento na nasabi sa cabinet files na nakalipas na maraming taon matapos maganap ang iskandalo, gumawa ng paraan si Guada na makausap si Vic para personal humingi ng tawad. Okay, nakonsensya raw si Guada sa pagkakasangkot niya at sa pagkakahabla sa Itbulaga hosts. May S, ibig sabihin kasama dyan si Joey De Leon. Pero nasa gitna kasi talaga si Vic Soto dito eh. Tandaan nyo, this article was posted last year. Wala pa yung movie ni Daryl Yap. I'm just saying sa inyo na meron ng mga retractions or feelers na iniretract niya na yung dati niyang statement. Sa kwento, ang kabilang actress na si Vic ay kasamahan ni Guada sa sinasabing religious community ang kinausap si Guada para maging tulay sa planong paghingi ng tawad sa TV host. Okay? Malamang siguro naman napatawad na siya ni Vic Soto. Okay, so basahin nyo na lang tong PEP article na to because this is very telling of what truly happened during the time. Okay, so meron pa akong isang gustong ipakita sa inyo, kumbaga para ma-debunk na lahat ng mythology nitong issue na to. That Enteng and Joey are actually like other people. They are other people. Yeah. They were our roadies. Yeah, so that's what I heard. Okay, so now you confirm that they were your roadies. Kaya nga yung first time ko nabasa yun, that urban legend. Ko, wow! Okay ito there really is sometimes yung mga coincidences like that.
You have no power over that. Next, this is another one of the. Okay, so ika-cut ko na doon and I'll ask you to be directed dito sa content na to. Eraserhead Deep Dive with Ellie Buendia, ang kay Sab Magalona po ito. And dun sa kanyang husband. Okay, so well, yun, narinig nyo naman, it took on a life of itself. Okay, so hindi lang yun. Siguro mas maganda kung papakita ko sa inyo tong picture na to. This is Ellie and Gary, yung sa Eraserhead, and Enteng and Joey. Ito yung mga roadie na tinatawag, or yung mga, well, parang assistant nila sa music, sa pagtugtog nila nung araw. Si Vincent Enteng Villasanta at si Joey Kaupang Navera. So, ngayon, bakit kaya nagkaroon ng malalim na mythology ito? Meron po kasing phenomenon na nangyayari that we humans tend to mistakenly detect patterns or connection between unrelated events, objects, or occurrence. This phenomenon is called apophenia. Okay? Etong apophenia na to, ito yung pinag-i-interconnect nyo lahat ng mga bagay, miski wala naman silang talagang connections. Ang problema kasi dito sa Ispolarium na kanta na to, merong Enteng at Joey at merong isang mysterious during that time na nangyari doon kay Pepsi Paloma. Pero if you follow the paper trail talaga, lumalabas talaga na walang R-word na nangyari. Okay? That is what the paper trail is saying, at walang mga R-worders. But since very mysterious kasi yung circumstances nito, and it shook the 80s doon sa scandal na nangyari doon sa kay Pepsi Paloma, pinag-connect ng mga tao ito. Hanggang sa ngayon, yung kanta na yon has become a life of its own. Hanggang ngayon, di ba, dumilimang surroundings pa rin ang banggit natin. Pero the scientific explanation for that is that there exists apophenia. And etong apophenia na to, ang dahilan kung bakit etong kanta ng Eraserheads ay pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon na related doon sa case ni Pepsi Paloma. Kahit totoo lang, ang only connections na mako-connect ng utak mo doon sa pangyayari kay Pepsi ay etong si Enteng at Joey. But if you look at it objectively, meron naman talaga silang mga roadies or mga assistants sa band nila named Enteng and Joey. So, I guess this should put it to rest, yung Spolarium na yun. Pero again, most of you guys would not accept that kasi gusto nyo yung mystery. The mystery excites you. And I understand that. It's human nature to be curious. Pero, I would like to for us to be more objective and use our critical thinking dito sa mga ganitong bagay. Anyway, yun lang po sa akin for today. Gagay mga lods.